puntahan po natin 'tong pinakamataas 'no, yung 4A ho ba 'yun, na category? Quadruple A po, opo, tama po Manong Ted. Okay. Kapag po gano'n na, oo, wala na pong limit 'yon, ang halaga po ng government, infrastructure project? Ang limit ho na ang quadruple A po unang-una ho kailangan ho na kayo ay may net worth na 1 billion pesos minimum. Mhm. Pangalawa ho, meron ho kayong, sustaining technical employees na Okey. na nag-a-amount ho sa minimum na 60 years po ang total experience po Mhm. ng mga inhinyero nyo o Hmm. mga arkitekto. Ngayon po, nakadepende po kasi yan, Manong Ted, sa procuring entity, Okey. kung ano po ang kanilang sasalihan. Unang-una po, liwanagin ko po, hindi ho kami kasali sa Yes. implementasyon o pagpapabid ho ng proyekto. Opo. Ang lisensya ho ay isa lamang ho sa mga requirements Mm. para ang isang hong kontraktor ay makasali sa bidding. Opo. Madami pa hong requirements po ang, Opo, opo. partikular ang DPWH ho, for example, ay mga hinihingi ho sa kanila 'pag sila ho ay nagsusumite Mm. ng kanilang mga, bid po sa Opo. kanilang proyekto. Opo, Now, opo. kung, gaano po kalaki, nakadepende po ito sa procurement law natin po. Kailangan po kasi meron kayong, single largest completed contract amounting to 50% of the amount of the project to be bidded. Okey. Among the requirements po 'yun, Manong Okey. Ted. At, Opo. siyempre po dapat po yung 50% muna po 'yun, Mm. related din po dun sa project na ipagagawa. Okay, sige. So ito ho kasi ang sisimula yan sa invitation to bid, no? Nakalagay doon yung klasifikasyon, kategorya ng contractor na qualified, no? Doon po kung Opo. DPWH yan. Ngayon, meron bang basis, meron bang kahalagahan yung paid up capital ng isang contractor para doon sa kanyang kategorya? Nagma-matter po ito, Manong Ted, kasi po dahil sabi ko po ng, nabanggit ko po kanina, tinitingnan po namin yung net worth po ng, isang kumpanya o Mm. partnership kung sila ho ay nag-a-apply ng, lisensya. So, net worth po ang tinitingnan namin, its assets minus liabilities po ng isang kumpanya. Bale po, halimbawa po isang korporasyon po. Pero, ang tanong ko nga po ay yung pong paid up capital per SEC document. Kasi siguro kung napansin po ninyo sa mga pagdinig, lagi pong sinisita ang isang kumpanya, opo, na napakaliit ng paid up capital, 250,000 lang, 1 million lang, pero ang nakuhang proyekto ay 4 billion, 5 billion. Gaya po ng nabanggit ko, Manong Ted, isa lamang ho ang lisensya sa mga requirements ho para sila'y makasali. Nabanggit din po ata sa pagdidig yung net financial capacity to Opo, contract. opo. Hindi ho ito kasama sa requirements ho sa PICAB. Ito ho ay requirement yata ho ng mga procuring entity. For example po, DPWH. Okay, hindi. Kasi po para mas maliwanag, to answer my question, attorney, will that matter? Opo. So kumbaga, Sa oh, ganang PICAB po, sa paglilisensya po, para ho sila yung mabigyan ng lisensya, it will matter po. okay. So halimbawa, yung kahapon na humarap, no? Ito pong kumpanya ito? Yung QM, no? Tama. QM Builders. Yes. Tama ba? Opo. Oo. QM Builders kahapon, right? QM Yes Builders? po, Okay. yes. Ang sinasabi, ang paid up capital nila ay wala pang 1 milyong piso. Pero ang kanyang proyekto po ay umabot na ng 4 billion. 40. Okay. Hindi, 4 billion yung kanyang proyekto. Kaya daw niya ng 40 billion, sabi Yon, niya. Okay, up to anyway. max. Sige po. So, yung pong ganun, nakakuha daw po siya ng AAA na. Yung kanyang Base ho, yung Manong kanyang Ted, paid sa... up capital po less than 1 million. So Opo. paano siya nabigyan ng AAA category classification gayong ang paid up capital niya iniwala pa 1 milyon? Unang-una po, Manong Ted, wala hong QM Builders Incorporated na may lisensya ho sa PICAB. Ang meron ho sa amin ay QM Builders, sole proprietorship po ito na Ito may nga, lisensya. ito nga po. Ito nga So sabi daw. dahil po ito yung sole proprietorship, sir, Oo. wala ho siya dapat paid up capital. Ang paid up capital ho ay para sa partnership or sa corporations ho. Okay. So ibig Opo. sabihin, pag single proprietorship, isa lang ang may-ari ng kumpanya, Opo, wala na Manong Ted. pong paid up capital na kailangan per your requirement? Opo. Opo. Ito Bak po ay nasa batas na Okay. pwede hong mabigyan ng lisensya ang sole proprietor, Mhm. ang partnership, one-person corporation, Mhm. or corporation itself po. Okay. So ano logic doon?
Nasa batas po na gaya po ng nabanggit ko, kailangan ho nilang mag-submit ng kanilang mga financial requirements po. Okay. Gaya ho ng unang-una ho, pinapakita nila meron ho ba silang pera sa bangko. So ito po ay papakitaan nila kami ng bank statement at kami naman ho, kasama ho sa requirement na yun na kami ho ay allowed i-verify sa bangko kung ito ba talaga ay nasa pangalan ng nag-a-apply at may ganito ba talagang amount dun sa kanya hong account. Oh, Kasama din ho dito kung sila ho ay may pagmamay-ari ho ng lupa o anumang property na nakapangalan ho sa sole proprietor, kasama din ho ito sa pag-e-evaluate ho namin upang malaman po ang kanilang net worth at kung aabot po ito sa level na kanilang ina-applyan o kung hindi ho aabot, pwede hong ma-downgrade o kaya ho ma-disapprove ang kanilang application. Opo. So sir, yung pong net contracting capacity na binabanggit, hindi sa inyo yon, sa procuring entity yon. Opo, Manong Ted, Okay, hindi sige. po sa amin. So